Pwede bang makulong ang isang taxpayer kapag inignore niya lang or binaliwala ang Bureau of Internal Revenue or BIR? Answer, yes. Napakalaking yes. Sa mga taxpayers po under po ng audit investigation ng Bureau of Internal Revenue at na-issuean po ng Letter of Authority or LOA, pag-aralan po natin ng mabuti yung tinatawag na Subpoena Ducis Tecum or SDT. Para po maiwasan natin yung pagkasampa ng kasong kriminal sa ating mga taxpayers ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice. Okay? Let's start. So ito po yung sample copy ng Subpoena Ducis Tecum or SDT na lang for short. At makikita nyo dito, Revenue Region number 8A Makati City, Revenue Region na nag-issue nito. Subpoena Ducis Tecum or SDT, naka-address po ito sa taxpayer, binura lang natin for confidentiality, pati po yung serial number. Sabi niya dito, by the authority vested in me by the provision of Section 337, Chapter 9, Book 1 of the Administrative Code of 1987 in relation to Section 514 and 266 of the National Internal Revenue Code as amended, you are hereby commanded to appear before the office of the Chief Legal Division, BIR Revenue Region number 8A, second floor, BIR Building, at 10 a.m. September 27, 2019, to bring with you and submit your books of accounts and other records for 2018 consisting of the following: General Journal, books of accounts, and other records. So pag-usapan muna natin, bakit ba na-issuean ng SDT, ng BIR, ang isang taxpayer? Number one, ang taxpayer ay under po ng audit investigation ng BIR. Under po tayo ng audit investigation kasi meron tayong letter of authority or LOA na na-receive from the Bureau of Internal Revenue. Doon sa LOA na na-receive natin, meron kayong makikitang checklist of the requirements or checklist na naka-attach doon sa LOA na na-receive natin. Doon sa checklist, meron kayong makikita doon mga books of accounts and other records na kailangan mong isubmit sa BIR within the deadline. Usually, that is 10 days. 10 days from the date of the receipt of the LOA. Okay? Ngayon, kapag hindi na nakapag-submit yung taxpayer or kulang yung nasubmit ng taxpayer, ang gagawin ng BIR, mag-issue sila ng first notice. Doon sa first notice natin, nire-remind yung taxpayer na hindi pa niya nasasubmit itong books of accounts and other records na hinihingi ng BIR doon sa kanilang checklist. Or ito pa yung kulang na hindi pa nasasubmit. Okay? Ngayon, kapag hindi pa nakapag-submit yung taxpayer sa first notice or kulang yung nasubmit niya sa first notice, magbibigay yung BIR ng second and final notice before issuance ng SDT. Doon sa second notice natin, nire-remind ulit yung taxpayer na mag-submit ng books and records within 10 days. Actually, 10 days lahat yan eh. 10 days sa checklist, 10 days sa first notice, 10 days sa second and final notice. Kapag hindi pa rin nagbigay yung taxpayer ng books and records or kulang yung naibigay niyang books and records, magbibigay na yung BIR na itong tinatawag na Subpoena Ducis Tecum or SDT. Ngayon, doon ka na magsasubmit ng books and records sa Chief Legal Division. Naka-specify naman dito kailan mo siya isasubmit. In this case, September 27, 2019. Anong oras? In this case, 10 a.m. Tapos kanino? Sa Chief Legal Division. Saang address? Nandito naman yung address. Tapos ano yung covering period ng books of accounts and records? In this case, 2018. Tapos ano yung hinihingi? Ito, books of accounts and other records na yan. Yan. Tapos signed siya ng regional director. So hindi ka sa regional director or revenue district officer, revenue officer or group supervisor magkapasa. Doon na sa Chief Legal Division. At ang suggestion nga namin kapag nag-comply ka sa Subpoena Ducis Tecum by submitting your books and records, ay dapat meron kang tinatawag na transmittal letter. Doon sa transmittal letter natin, naka-specify doon yung books and records na ipapasa mo at yung mga hindi mo ipapasa kasi hindi siya applicable. So kung hindi siya applicable, i-state mo lang yung legal basis mo and the reasons kung bakit hindi mo maipapasa itong books and records na to covering the taxable period stated in the SDT. Okay? Ngayon, ganito. Dalawang scenarios ang pwedeng mangyari kapag nag-submit ka ng books and records sa Chief Legal Division. Yung actual na nangyayari. Number one, i-acknowledge ng Chief Legal Division yung submission mo ng books and records in compliance sa SDT in relation to the letter of authority or LOA na na-receive ng company ninyo. So, wala ka ng kaso. Pangalawa, yung na-experience ng ibang taxpayers na nagpo-consult sa atin. Nagsasubmit na sila ng transmittal letter, naka-state sa transmittal letter yung dapat ipapasa nilang books and records at yung mga hindi applicable
na dapat ipasa sa Bureau of Internal Revenue sa Chief Legal Division. Hindi tinatanggap ng Chief Legal Division yung kanilang transmittal letter submission. So therefore, kapag hindi tinanggap ng Chief Legal Division yung kanilang submission ng books and records, therefore, hindi sila nakapag-comply sa SDT. Bakit hindi tinatanggap, sir, ng Chief Legal Division? Kasi yung not applicable is stated in the transmittal letter of the taxpayer to be submitted sa Chief Legal Division in compliance dapat sa SDT ay ayaw paboran ng Chief Legal Division. Dapat daw pa rin ipasa. Example po nun yung mga tax returns na naipasa mo na, dapat daw ipasa mo ulit. Meron na silang kopya nun eh. Tsaka may legal basis tayo doon na nagsasabi na hindi required yung taxpayer ipasa yung mga tax returns na naipasa na sa Bureau of Internal Revenue. Kasi pwede nilang i-retrieve yun within the Bureau anytime. Ano pa? Yung mga schedules, working papers. Ang may trabaho niyan, Revenue Officer, under ng Revenue Memorandum Order Number 53, 1998 as amended. Hindi yung taxpayer. So, hindi ina-acknowledge ng Chief Legal Division. Ngayon, hindi valid yung justification. Ngayon na mangyayari, kapag hindi niya tinanggap, sasabihin niya, hindi ka nag-comply sa SDT. Ngayon, pag hindi ka nakapag-comply sa SDT, sasampahan ka ng kasong kriminal ng Bureau of Internal Revenue. Under po ng Section 266 ng ating tax code. Failure to obey summon or SDT. Ganun lang nangyari sa isang taxpayer na kinuwento ko sa inyo. Nag-submit sila ng transmittal letter kasi nag-consult sila sa atin. So, nag-assist tayo sa kanila. Sabi natin, ito yung dapat may transmittal letter kayo. Ito yung transmittal letter, edit lang. Tapos, yung nag-submit yung taxpayer sa BIR, ng transmittal letter, together with the books of accounts and records, hindi nga tinanggap kasi hindi pinapaboran o ina-acknowledge ng Chief Legal Division yung ipapasang transmittal letter na may stated na hindi applicable. Which is in accordance with our law naman. Ngayon, sinampahan sila ng kasong kriminal sa Department of Justice kasi failure to obey summon daw. Ang magandang balita, nanalo yung taxpayer sa kaso. At yun pa yung pag-aaralan natin ngayon. Ito po yung decision ng Prosecutor's Office, Caloocan City ng Department of Justice. Nag-complain po yung Bureau of Internal Revenue at sinampahan po ng kaso yung presidente ng corporation, yung nag-consult sa atin. Niremove po natin yung pangalan dito ng representative ng BIR, pati po ng corporation or the taxpayer, including the docket number for confidentiality. Ngayon, jump na tayo dun sa decision ng resolution. Ito po yung resolution at jump na po tayo dito. Sabi dito, the undersigned investigating prosecutor recommends the dismissal of the complaint for failure to establish prima facie evidence to indict the respondent of the crime charge. Okay, na-dismiss yung kaso. So, bakit siya na-dismiss yung pag-aaralan natin? Under Section 3.12 of the BIR Revenue Memorandum Order Number 10, Series of 2013, April 17, 2013, the duly issued SDT shall be served within 3 working days from receipt by the concerned revenue officers. So, dapat within 3 working days from the date of receipt of the revenue officers of the SDT from the regional director, dapat may ipasa niya na yan o mapareceive niya na yan sa taxpayer. It appearing that the complaint or its attachment is bereft of any allegation on the date of receipt of the SDT by the concerned revenue officer. The undersigned cannot determine if indeed the SDT was served within the time prescribed in the foregoing memorandum order. So dapat within 3 working days lang. Assuming that the complainant complied with the said memorandum, still there's no prima facie evidence that the crime has been committed, considering that the SDT was served through substituted service only a day before the date specified in the subpoena for the respondent to appear before the office of the Chief Legal Division, Revenue Region Number 5. While this is a crime mala prohibita, it is crucial to prove respondent's volition not to comply with the SDT. Here, respondent's volition to commit the alleged crime is not established, given the very short notice afforded to him. Wherefore, the undersigned investigating prosecutor recommends the dismissal of the complaint for violation of Section 5 in relation to Section 266 of the Tax Code against respondent or the taxpayer. So, na-dismiss yung kasong sinampa ng Bureau of Internal Revenue against the taxpayer for alleged violation of failure to obey summon, yung kinuwento natin kanina sa inyo. Bakit? Kasi ibinigay lang yung SDT ng revenue officer sa taxpayer a day. 1 day before the compliance SDT. So kung tomorrow yung compliance SDT, tomorrow nakalagay dun sa SDT, example here in our September 27, 2019,
tapos binigay lang sa taxpayer yung SDT September 26, 2019, paano makakapag-comply yung taxpayer ng tama sa SDT? Wala siyang ample time. Nandito po yung rules ng SDT sa Revenue Memorandum Order Number 10/2013 dated April 17, 2013 as stated doon sa resolution ng Prosecutor's Office, Caloocan City, kung saan na-dismiss yung kasong tinampang kriminal against the taxpayers. Okay? Sabi dito, revised guidelines and procedures in the issuance and enforcement of subpoena duces tecum and the prosecution of cases for non-compliance therewith. Ito po yung sinite ng prosecutor dun sa kanyang resolution. Section 3.12. The duly issued SDT shall be served within 3 working days from receipt by the concerned revenue officers. So pag hindi na-serve ng revenue officers yung SDT sa inyong company within 3 working days from the date of the receipt ng SDT sa regional director, pwede kayong manalo sa kaso at yun yung pwede nyong gawing defense dun sa isinampang kaso sa inyo ng Bureau of Internal Revenue for the alleged violation of the failure to obey summon sa inyo. Hindi nyo kailangan maglagay sa BIR. Ang kailangan lang natin, educate natin yung sarili natin. Ngayon, kung hindi nyo alam itong mga legal-based reference natin, yung mga paikot-ikot sa BIR tax audit hanggang sa subpoena duces tecum, pwede kayong mag-consult sa isang tax consultant na mapagkakatiwalaan, trustworthy at competent dun sa tax audit ng Bureau of Internal Revenue. So itong taxpayer ay nag-consult sa atin at ang sinabi nga natin under po ng Revenue Memorandum Order Number 10/2013, dapat 3 working days lang na-receive nyo na. Ay hindi sir, na-receive namin a day before the compliance sa SDT. Mabuboid yun. As in-state naman namin yung transmittal letter namin na dapat ipapasa namin sa BIR pero hindi nga in-accept ng legal division kasi nga hindi tinatanggap yung not applicable. Hindi naman kasi gumagawa taxpayers ng schedules, working papers, list of assets. Revenue officers ang gumagawa nun, hindi yung taxpayer. At sabi natin sa taxpayer, pwede nyong kasuhan pabalik yung BIR kasi nga ganyan ang nangyari na hindi tinanggap yung transmittal letter without justification. At sabi ng taxpayer, sige sir, kakausapin ko na yung lawyer ko. Disclaimer lang po, hindi po tayo yung lawyer na nag-assist dito sa taxpayer sa prosecutor's office para ilaban yung kanyang rights, taxpayer's rights. Hindi po tayo. Tayo lang po yung nag-assist dun sa taxpayer kasi nag-consult yung taxpayer sa atin para sa mga legal basis reference katulad nito, Revenue Memorandum Order Number 10/2013, para sa pag-file ng counter affidavit against dun sa ipinail na kaso ng BIR dun sa isang taxpayer na nag-consult sa atin. Okay? Ngayon, kung gusto niya mag-consult sa atin, may tax problems kayo, tax audit, SDT, tax planning, basta may kinalaman sa BIR tax compliance, pwede kayo mag-consult sa amin. Pumunta kayo sa ating website, marklordbumagat.com. Pwede kayo mag-book ng ating consultation. Pwede po tayo mag-consult online through Zoom. Or kung gusto niyo naman ay face-to-face, meet tayo halfway sa Olongapo City or SBMA. At mag-i-schedule lang po tayo ng online consultation or face-to-face consultation para matulungan namin kayo na solusyonan yung tax problem nyo sa Bureau of Internal Revenue. Ako po yung magiging tax consultant niyo online or face-to-face tayo, mag-i-schedule lang po tayo. Meet tayo ng halfway sa Olongapo City or mas gusto namin sa SBMA, dun kami kadalasan nagkikita face-to-face ng mga taxpayers na gusto mag-consult sa atin kasi may tax problem sa BIR. Wag kayo magbabribe kasi pa nag-bribe kayo, may tax problem kayo, nag-bribe kayo, nag-under the table kayo sa BIR Revenue Officer, Group Supervisor o sino man yan. Next time, if tax problem na naman kayo, same case. And the BIR official or employee, revenue officer, group supervisor, will demand higher bribe sa inyo kasi nagba-bribe kayo. Okay? So matitigil lang yung tax problem ninyo kapag sinulusyonan natin yan in accordance with our law. Katulad po netong ginawa natin sa taxpayer, nanalo sila sa prosecutor's office in accordance with our law. So maraming salamat po sa inyo lahat. Sana ay maraming natutunan sa ating topic ngayon sa pag-handle ng subpoena duces tecum sa Bureau of Internal Revenue at ano yung pwede nyo maging defense just in case masampahan kayo ng kasong kriminal ng BIR for alleged violation or failure to obey summon ng Bureau of Internal Revenue. If you want a tax consultant nga na tutulong sa inyo para magsolusyonan yung tax problem nyo sa BIR, mag-i-schedule lang po tayo ng ating consultation whether online or face-to-face. Gagawa po kami ng solution sa tax problem ninyo specific sa inyo para sa inyo lang. Okay?
Maraming salamat po sa inyo lahat. Kita-kits po tayo sa mga other helpful videos natin. Okay? Bye-bye! See you po!